Yan, hello, magandang umaga sa inyo. Kukuha tayo ng kamuting kahoy para gawin nating suman. Dito lang yan sa aming tapat ng aming bahay. Tingnan nyo no, iba't ibang klase. Ayan, nagsimula na kami manguha ng balinghoy. Hindi ko mabunot, kaya nagpatulong ako rito. Ayan, tingnan nyo naman, ang lalaki ng laman. Tinignan ko pa nga dyan, baka may naiwan pa eh. Ayun, ang dami namin nakuha. Kaya pala mahirap bunutin, maraming ang laman. Dito nga guys, naiwan yung puno kaya hinukay namin. Tiyanin ko ulit dyan, meron pang laman. Habang kami nagpapahinga, inalis na namin sa puno sa para mailagay namin sa timba. At para hindi makasagabal sa dumadaan na tao. Yan. Ang dami nga namin nakuha na kamuting kahoy o balinghoy. Yan, nagsimula na akong pumunta sa sagingan para kumuha ng dahon ng saging na saba. Nagsimula na nga ako diyang kawitin itong dahon. Yan, tingnan nyo naman, ang hirap-hirap ako kunin. Yan, sa nakuha ko na, nilagay ko muna dito sa tabi. Bali, 3 dahon pala ng saging ang aming kukunin. Sumabit pa nga yan, kaya nasira yung dulo ng dahon ng saging. Hindi matagal doon sa saging, kaya hinila ko na, kaya tuloy nasira. Yan, tingnan nyo guys kung gaano kalalapad yung aming nakuhang dahon ng saging. Yan, inalis ko na nga sa kinayas ko na para mamaya ating lalaibin na lang. Yan, tinapon ko muna yung mga magsisimula ako magbalat ng kamuting kahoy o balinghoy. Dito nga ay hirap na hirap ako dahil napakadikit ng balat. May iba ring kamuting kahoy na madaling baltan. Katulad nito, gigil na naman ako ito dahil sobrang dikit ng balat ng balinghoy. Yan, magkatapos kong baltan, hinugasan ko na sa tubig. O nga pala, para hindi tumigas o umitim ang inyong balinghoy pagka ibabad nyo agad sa tubig. Yan, tapos na agad ako magbalat at hinugasan ko na. Nagsimula na rin ako dito magkudkod o magyadjad ng balinghoy. Kakaiba nga pala itong yadyad na namin kasi hindi ka halos masusugatan kaysa doon sa stainless o sa mga parang lata na kudkuran. Pagkatapos ko nga rin ito, nagkudkod na rin ako ng lukarin para ilalahok namin. Yan, nilagyan ko na rin ng asukal. Bale, 1 1/4 nga pala ng asukal lang nilagay ko dyan. At isang buong lukarin lang. Yan, nilagay ko dyan. I-mix mo nga lang to hanggang sa matunaw ang asukal sa balinghoy na kinudkod. At lagyan mo rin ng konting asin para mag-mix yung lasa nila. Dito, sinama ko na rin yung kinudkod kong lukarin. Ayan, nagparikit na ako ng apoy para tayo ay maglaib na ng
nagsalta ako na ng saging para bumango ang ating gagawin na suman. Ayan, pinunasan na rin natin para hindi yung mga alikabok ay maalis at yung mga nagpilas-pilas na ang aking nanay para magawa na ang ating gagawing suman. Ayan, nagbalot na siya. Dahil ako'y napagod kanina, ang nanay ko na ang nagbalot. Dahil hindi naman ako marunong magbalot ito. Ayan, nilagyan ko ng sapin at para hindi masunog ang ating suman. Diyan nga pala nilagyan ko na ng tubig. Sobrang katagalan. Inabot na kami ng umaga kasi ang tagal nito maluto. Ayan, nagkuha na ako ng lagayan para tingnan. Binalatan ko na rito ang kinuha kong suman at titikman na natin ito.